Nalulungkot at nakakagalit yung nangyari yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Lalong-lalo na doon sa pagpapakita ng disrespect sa institusyon ng Senado. Kapag ang administrasyon na ang gumalaw, wala ng constitution, wala ng batas, puro na lang pang-aabuso, pananakot at dahas. The president should focus on economic recovery and reforms, not on politics. So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support. VP Inday, developing also inside the Senate or the story or situation, VP, is that the Congress already transmitted the articles of impeachment in the Senate today. Do you have any reaction to that, ma'am? We have a defense team, impeachment defense team who takes care of the issues and concerns regarding the impeachment. So I leave it up to the lawyers to do their work. Ma'am, do you have a lasting statement to address the Filipino people watching the development of our country, particularly what happened tonight? Una niyan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sunod yan si Senator Bato at kung sino pa man yung ibang mga sinali sa complaint ko dyan sa ICC. Ang sunod niyan ay charter change dahil hindi na naman na madidinayan ni BBM kasi doon sa bago niyang interview sa Bloomberg, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Pag pinag-usapan natin ang charter change, ibig sabihin yan, hindi na yan bababa sa pwesto si BBM. At yan din ang sinabi ni President Duterte kanina. Sabi niya, Pilipinas, mag-ingat kayo kasi hindi na yan aalis sa pwesto niya. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video. Itong nga naging interview po ni VP Sara Duterte kay Sir Alvin Enturism dyan sa The Hague. At ito nga po yung ilan sa mga napag-usapan nila, yung tungkol nga po dito sa tensyon na nangyari kagabi sa loob ng Senado, yung nangyaring putukan dyan. So ikinalulungkot at ikinagagalit po yan ng ating Vice Presidente dahil totoo nga naman para sa akin hindi na nila nirespeto yung institusyon. So kung ang institusyon kaya nilang gawin yan, how much more sa mga ordinaryong Pilipino kagaya natin, 'di ba? So dito tinanong din si VP Sara Duterte kung ano yung reaksyon niya dito nga sa nais na pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, At hindi na yan ikinagugulat ni VP Sara Duterte dahil talagang naniniwala siya na ang ginagawa nga po ng administrasyong ito ay panggigipit at pagsupil doon sa mga kumakalaban or hindi sumasang-ayon doon sa kagustuhan ng administrasyon. So sinabi dito ni VP Sara Duterte na yung mga ilang pinangalanan pang mga personalidad ay susunod kapag naging successful siguro itong pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, isusunod na dyan yung iba pang mga pinangalanan o isinama doon sa mga inireklamo ko ng ICC o kung sino mga nag-asikaso ng mga kasong isinampa dito sa mga taong ito. At meron din sinabi si VP Sara Duterte na nakakabahala talaga na ibinahagi niya na may isang interview daw tong si Bongbong Marcos na tungkol sa charter change na dapat ng pag-usapan or what. So nakakabahala kasi according to my research, ito palang charter change ito pala yung pagbabago o pag-amyenda sa ating saligang batas o yung konstitusyon. So ito yung proposal na baguhin ang rules of game ng gobyerno. So dito naman sa charter change, maaaring makabuti kasi to or makasama sa isang bansa. So halimbawa, yung charter change kasi pwede ditong pumailalim dito yung paano pipili ang mga leader o paano tayo pipili ng mga leader, gaano katagal sila sa pwesto, anong kapangyarihan ng Kongreso, Pangulo at ng mga local government unit. Tapos pagdating naman sa economic rules, lalo na sa foreign ownership at mga negosyo at lupa.
Yan yung mga ilang mga ano niyan ha, pwedeng baguhin, no? At sabi ng ilan na sabi nila, ito sa positive side naman to, para mas mabilis daw ang economic growth, no? At magbukas ng mas maraming foreign investment, no? Minsan ito din ay nakakasama mga kababayan dahil nga pwedeng baguhin ito yung political system, no? Na pwedeng magkaroon ng political risk or yung power grab na sinasabi. So mas madaling maabuso ang kapangyarihan, lalo na mas lalakas yung kapangyarihan ng executive, tas manghihina naman yung judiciary. So yun yung parang pagkakaunawa ko. Correct me if I'm wrong, pero yun yung pagkakaunawa ko dito sa charter change, no? Tapos minsan binabago din ng political system, halimbawa federalism o parliamentary. Ito nga yun, no, yung maaaring mangyari sa ating bansa kung sakali, no, na totoo itong mga naging pahayag ni VP Sara Duterte na di umano hindi na o wala ng planong bumaba sa pwestong itong si Bongbong Marcos. Grabe, no, mga kababayan. Yan yung nakakabahala kasi alam naman natin sa nakaraang 3 taong nakalipas, wala naman talagang halos nangyari sa ating bansa. Puro na lang kaguluhan, puro na lang paghihirap yung nararanasan ng taong bayan. At ngayon, up to this point mga kababayan, puro gulo, puro tensyon. Yun na lang yung napapanood natin, eh. 'Di ba? Yung flood control na hindi pa rin nasasagot, hindi pa rin nabibigyan ng katarungan. Tapos all of the sudden gusto mong i-secured o gusto mong baguhin yung constitution natin. So para saan? Para saan yung plano na yan? So maraming ano dyan, maraming tututol mga kababayan dahil nga syempre hindi lahat pabor sa ganyan. Maybe sa mga oligarch, 'di ba? Kasi nga syempre pagdating sa foreign investment, 'di ba? Maaaring makatulong, 'di ba? Kung talagang magagamit sa tama, syempre parang makakasabay na tayo sa ibang bansa na marami kasi nagsasabi na yung constitution natin is kinakailangan ng palitan dahil outdated na daw. Kaya kinakailangan ng baguhin or amyendahan para makasabay tayo sa pandaigdigan, no? Pero sa akin mga kababayan, 'di ba? Kung maaari lang na pagtuunan muna ng pansin yung tunay na problema ng ating bansa, no? Yung kagutuman, kahirapan, kalusugan, edukasyon. Yun dapat yun yung para sa taong bayan talaga. Hindi yung ganito na parang nililihis yung mga issue at napupunta na lang tayo sa drama ng gobyerno. 'Di ba makikita ninyo na parang yung mga napapanood na lang natin sa balita, naririnig, yung magkakalaban, yung mga taliwas dun sa administrasyon at yung ibang mga nasa administrasyon, basta kritiko nila, talagang binabanata nila, no? Hindi yung the way na binabanata na kumbaga sa paraan ng parang pinatatahimik, parang sinosuppress yung freedom nilang makapagsalita kasi parang ngayon nakakatakot mga kababayan. Ito opinion ko lang sa mga taong kumakalaban sa administrasyon, yung mga nagsasalita ng kanilang saloobin, nagpapahayag ng kanilang damdamin. Parang mahirap kasi it's either matatag ka as sinungaling, fake news, alam niyo yun, 'di ba? Pero sa mga ordinaryong Pilipino na nananahimik lang, nakamasid lang, alam nila kung ano yung nangyayari sa ating bansa, which is nakakalungkot kagaya nitong nangyari sa Senado kagabi na hindi na napigilan yung emosyon, no, ng taong bayan na nakaabang diyan sa labas na talagang sinabi na nila yung kanilang hinaing, sama ng loob dito sa administrasyon. Pati nga yung mga pulis, mga kababayan ay hindi nakaligtas diyan. Although yung mga pulis ginagawa lang naman nila yung trabaho nila. Kaya nakakaawa din mga kababayan na makikita ninyo na kapwa Pilipino sa Pilipino yung mga nag-aaway. Yung dating magkasangga, unity team, ngayon magkaaway na. 'Di ba? Imbis na meron tayong unity, mas lalong lumala yung pagkakawatak-watak natin. At ayun nga yung malaking tanong mga kababayan, bakit sa ganitong mga pagkakataon, parang yung pangulo natin is tahimik? Kailan lang siya nag-live, 'di ba? Nag-live siya para i-announce na okay na daw. Pero nung time na kasagsagan na nagbabarilan o nagpuputukan sa loob ng Senado, hindi natin narinig o nakita man lang ang ating Pangulo. So maraming nagtatanong, naghahanap sa kanya. Although nakapag-live naman siya, pero ngayon nga may mga kumakalat na video na hindi tugma yung kanyang sinasabi sa pinapahayag ng direktor ng NBI. So nakakagulo, nakaka-confuse sa mga nanonood na alin ba ang totoo, no, sa mga nangyayari.
At etong si Senator Amy Marcos naman nagsabi na yung namataan daw doon ay di umano NBI daw na naiwan daw yung gamit o yung tactical chuchu doon sa sa Senado at binalikan kaya na nasakote. So hindi natin alam kung ano ba talaga ang totoo. So ito lang naman ay naging pahayag ni Senator Amy Marcos. So anong tingin nyo dito mga kababayan? Please comment down below.